Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay paano iwasan ang isang ex? Paano iwasan ang isang ex? Ba't po kung isang mga minamahal ay napakahirap umiwas sa kasalanan? Hindi ka dahil talaga lubos at ganap ang ating ginagawang pag-iwas? Ano ba po, alam natin na isang Kristiyano ay hindi dapat magkaroon ng kasintahan na hindi Kristiyano at niligtas. Ay nga po sa 2 Korintios 6:14, hindi dapat tayo magipag-isa sa mga di sumasampalataya dahil hindi maaaring magsama, lalo na mag-asawa, ang katuwiran at kalikuan, ang liwanag at ang kadiliman. Ngayon po, ikaw po ay mayroong boyfriend o girlfriend na hindi ligtas at hindi ito ay na Kristiyano, dapat makipag-break ka. At yung nga pong ginawa ninyo, halimbawa, nakipag-break ka. Ngunit, na makiusap sa iyo ang ex mo na okay sa kanya na makipag-break, pero pwede ba kayong magkita pa rin bilang magkaibigan? Na sinabi niya yon, pumayag ka naman. Kaya po nangyari, ilang araw lamang ng pagkita ninyo, kayo na naman. Kaya maganda po ang sabi po ng Biblia ukol dito sa Matthew 18:8 and 9, na kung kamay o paa ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin yon at itapon. Ganyan ang mata. Ibig sabihin mga minamahal, upang lubos ang ating pag-iwas sa kasalanan, wala dapat puwang o pagkakataon na tayo ay magkasala. Ngunit tayo po ay pabalik-balik sa ating mga dating kasalanan dahil tayo pinagkakompromiso. Hindi nga magkasintahan, ngunit magkaibigan naman. Kaya, nagkita uli. Kaya, magkasama uli. Kaya balik na naman, sigurado, sa pagiging magkasintahan. Dapat po, wala na talaga. Kaya halimbawa, naglalasing tayo. Itapon ng mga alak. Iwasan na ang barkada ng mga lasinggo. Kumilik tayo mag-chismis. Iwasan na mga kaibigang chismosa. Kung kinakailangang lumipat tayo ng trabaho para talaga makaiwas tayo sa ating ex, gawin natin ito. Maraming salamat po.